Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1356, nakamamatay na labanan. Ano ang magagawa ko? Isip ni Linfang. Paano siya mananalo laban sa 30 tao? Mister, nakikiusap ako, hindi niya kayang talunin ang 30 tao, patawarin mo sana siya. Sabi ni Li Renlei. Hindi niya minamaliit si Linfang, ngunit ang 30 tao ay isang nakakatakot na bilang. Bukod dito, lahat ng pinakamalakas na tao ay naiwan. Simulan. Sabi ng sugo kay Linfang, hindi pinansin si Li Renlei. Nagsanay si Linfang ng demonic cultivation, ngunit nakarating siya sa Ice and Snow Shrine. Kung hindi lang siya malakas, namatay na siya. Huwag kang mag-alala sa akin. Sabi ni Linfang kay Li Renlei na nakangiti. Pagkatapos ay tumalon siya sa likod ng paalang na linya. Hindi magbabago ang isip ng sugo, kaya walang pagpipilian si Linfang. Sa sandaling tumalon siya sa likod ng linya, tumunog ang mga dagandong at pagsabog. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay lumitaw, na nagpayanig sa lupa. Parang takot ang earth at langit kay Linfang. Ang sugo ay tumalon sa harap ni Linfang at sinabing walang pakialam. Lahat, halika. Biz. Sa isang iglap, maraming tao ang tumalon at pinalibutan si Linfang. Lahat sila ay gustong patayin siya. Marami din ang nagalit, kailangan nilang bumalik dahil sa sobrang bagal. Phew. Nakatayo rin si Li Renlei sa tabi ni Linfang, nakakuha siya ng pwesto. Maghanda. Sabi ng 4 na prinsipe mula sa Ice and Snow Empire. Naramdaman ni Linfang ang 10 hibla ng chi na tumataas sa kalangitan sa paligid niya at inaapi siya. Ang kanyang malademonyong chi ay hindi kasing matindi tulad ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing dilim, kung hindi man mas maitim. Labanan. Sigaw ng sugo. Ang mga enerhiya ay dumiretso patungo kay Linfang, gustong durugan siya. Napakalapit ngunit hanggang ngayon. Sabi ni Linfang. Agad na lumitaw ang isang sinaunang daan. Ang mga taong iyon ay tumatakbo patungo kay Linfang, ngunit tila hindi sila lumalapit. Hindi nila makita ng maayos ang silhouette ni Linfang. Si Linfang ay napapaligiran ng banal na celestial energies ni Linglong. Ang mga mata ni Linfang ay kahawig ng mga mata ng isang hayop. Isang bestial technique mula sa Snow Clan. Naisip ng sugo na namangha. Gumagamit si Linfang ng isang espesyal na spell mula sa Ice Clan at nagkaroon ng banal na celestial chi ni Zulinglong. Break, break, break. Galit na sigaw ng mga tao. Ang mga enerhiya ng So Close Yet So Far spell ay unti-unting nahuhulog. Roar. Tumalon si Linfang pasulong at umungol ng galit na galit. Sumipol ang kanyang demonyo at hayop na enerhiya. Para bang may mga demonyong tumatakbo sa paligid, inilalantad ang kanilang mga pangil at itinaas ang kanilang mga kuko. Kasabay nito, naglabas din siya ng soundwave energies na umalangaw sa kanilang mga ulo. Gumagamit siya ng soundwave abstruse energies. Lace rate. Sigaw ni Linfang. Kasabay nito, naglabas din siya ng nakakasilaw na sword energies na naglalaman ng perpektong pagsasanib ng hangin, walang laman na espasyo, kulog at mapanglo na abstruse energies. Iyon ay ang kanyang pag-atake ng Death. Maraming tao sa harap ni Linfang ang agad na nasugatan. Kahit na ang mga mas malakas ay napatay sa pamamagitan ng pag-atake ng espada ni Linfang. Mamatay. Ang mga kuko ng yelo ay lumitaw sa likod ni Linfang at tumusok sa kanyang likod. Ipinagbabawal na gumamit ng mga banal na armas doon, kaya hindi magamit ni Linfang ang kanyang baluti. Kung hindi, walang magagawa sa kanya ang pag-atake iyon. Boom! Naglabas si Linfang ng life abstruse energies para pagalingin ang kanyang pinsala. Kasabay nito, ang umatake sa kanya ay agad na pinatay ng iba. Hindi nila maaaring hayaang patayin ng ibang tao si Linfang, dahil gusto nilang palitan siya mismo. Roar! Umuungal ang mga dragon at lumitaw ang lawa ng nakakatakot na enerhiya. Isang 9 na ulong dragon ang lumitaw sa likod ni Linfang. Kinailangan ni Linfang na ipakita ang kanyang tunay na lakas, pagkatapos lamang ay may mga taong magkapit-bisig upang labanan siya. 2 ulo ng dragon ang nawala, at pagkatapos ay lumitaw ang battle axe ni Zuan Yuan at isang gintong martilyo. Kasabay nito, lumitaw ang nakasisilaw na silver wings mula sa likod ni Linfang. Ngayon na ang pinakamagandang oras, kailangan natin siyang saktan. Sabi ng ika-6 na prinsipe, lumapag sa harap ni Linfang. Tinitigan ni Linfang ang ika-6 na prinsipe gamit ang kanyang malademonyong mga mata. Mamatay. Sigaw ni Linfang, tumalon pasulong. Ang malademonyong hangarin ay lumabas sa kanyang mga mata at lumipat patungo sa ika-6 na prinsipe. Biglang sumakit ang mga mata ng ika-6 na prinsipe kaya agad niyang ipinikit. Ngunit, ang malademonyong layunin ay nakakaapekto na sa kanyang determinasyon. Boom! Tumalon si Linfang pasulong at ipinagpatuloy ang pang-aapi sa ika-6 na prinsipe. Arg! Galit na sigaw ng ika-6 na prinsipe. Napapaligiran siya ng soundwave energies ni Linfang at lalong nagpasakit sa kanyang utak. Pinagsama ni Linfang ang tubig at soundwave abstruse energies. Mamatay. Sa isang iglap, mas maraming enerhiya ang tumaas sa langit at pinahirapan si Linfang. Isang lake-sized na kaldero ang lumitaw sa hangin. Gusto nitong palamigan si Linfang gamit ang ice chi nito. Hindi siya mananalo, napakaraming tao. Naisip na Mihan. Sumipol ang enerhiya ng ika-6 na prinsipe habang pinagsasama niya ang 2 level 6 na abstruse energies para salakayin si Linfang. Gotcha! Nabasag ang yelo at ang mga demonyong enerhiya ay bumagsak sa kalangitan.
Isinara ni Linfang ang kanyang silver wings at ang natitirang enerhiya ay bumagsak sa kanyang mga pakpak. Nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang mga swordlight na naglalaman ng maapoy na mga kulay ay pumugutan sa kalangitan at pinugutan ang mga taong masyadong malapit kay Linfang. Ang sword attack ni Linfang ay naglalaman ng 5 iba't ibang uri ng abstruse energies. Ang mga tao ay namangha, ang kanilang mga puso ay tumitibok habang tinitingnan ang lahat ng mga bangkay sa lupa. Ang pag-atake ng espada ni Linfang ay pumatay ng 5 tao at pagkatapos, sa isa pa niyang atake ng espada, 9 na tao ang napatay niya. 21 tao na lang ang natitira. Hindi natin siya mapatay sa isang pag-atake, kailangan nating mag-ingat at panatilihin ang ating distansya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1357, nakakatakot na labanan. Si Linfang ay nahihirapan. Kahit na ginamit niya ang mga pakpak na pilak at ang dragon para protektahan ang sarili, inapi pa rin siya. Naglagay siya ng tubig ng buhay sa kanyang bibig at naramdamang bumalik sa kanya ang kanyang sigla. Naglabas din siya ng life abstruse energies para mapabilis ang paggaling. Kailangan nating maging maingat, maaari tayong mamatay habang sinusubukang patayin siya. Sabi ng ika-6 na prinsipe. Kung ang lakas ni Linfang ay umabot sa kanila, maaaring hindi sila makaligtas sa isang welga. Ang huling lugar ay tiyak na akin. Sabi ng isang tao. Isang layer ng yelo at nyebe ang nakapalibot sa katawan ng taong iyon, na parang armor. Ang taong iyon ay nakalusot sa ika-5 layer ng Zunchi at ang kanyang ice abstruse energy ay malamang na nasa level 7. Kailangang ilabas ni Linfang ang kanyang pinakamalakas na sword energies para basagin ang ice armor ng taong iyon. Iyan ay katumbas ng isang mataas na antas na banal na sandata. Naisip ng karamihan. Kumalat ang mga dagandong sa hangin habang tumatakbo ang taong iyon patungo kay Linfang. Desolated na sinaunang kaldero. Galit na sigaw ng isang cultivator. Isang napakalaking kaldero ang lumitaw sa himpapawid, kapareho ng dati. I freeze. Tumakbo ang isang cultivator patungo kay Linfang. Ang kanyang cultivation level ay mas mataas pa sa ika-6 na layer ng Zunchi. Ito ang pinakamataas na antas ng paglilinang na pinapayagan sa dambana. Ang kanyang ice energies ay naglalaman ng mga banal na marka na pumihil kay Linfang na makatakas. Tumingin si Linfang sa cultivator na iyon at naglabas ng mga demonyong enerhiya. Lumitaw ang mga demonyong ulap ng 300 metro sa himpapawid habang itinaas ni Linfang ang kanyang ulo. Isang silweta ang namumuo sa likod niya, na nagiging demonyo. Ang mga enerhiya ng yelo ay umaagos mula sa kaldero sa itaas ng ulo ni Linfang, ngunit hindi nila ma-freeze ang evil chi. Gumamit ang demonyo ng hindi kapanipaniwalang agility technique, habang ang kanyang itim na mga kamay ay gumagalaw patungo sa isang cultivator ng 3 layer ng Zunchi. Roar! Ang demonyo ay umungal, kaya ang taong iyon ay nanginginig ng husto. Pagkatapos nito, isang dambuhalang kamay ang gumalaw patungo sa kanya, sinisira ang lahat ng bagay na nasa daan nito. Tapos, brutal na dinurog siya ng kamay. Tumingon si Linfang at tumingin sa isang tao. Isang dambuhalang kamay ang muling lumitaw at isa pang tao ang namatay. Kabom! Ang madilim na kaldero ay tumama sa likod ni Linfang. Napatalon sa kanya ang hangin at pakiramdam niya ay sisabog na siya. Kasabay nito, isang nagyayelong litigo ang bumaba mula sa langit. Itinaas ni Linfang ang kanyang mga demonyong kamay at hinawakan ang litigo. Ang letigo ay naglabas ng enerhiya ng yelo, ngunit si Linfang ay naglabas ng sword chi at sinira ang letigo. Sumisipol sa Celestial River. Sigaw ng ika-6 na prinsipe habang lumapag siya sa harap ni Linfang. Naramdaman ni Linfang na muli siyang inaatake ng kaldero. Mamatay. Ang cultivator na may kanyang ice armor ay sumuntok sa hangin sa direksyon ni Linfang. Roar. Galit na sigaw Linfang. Ang kanyang buhok ay natatakpan ng yelo at ang kanyang sword chi ay nabasag. Mamatay. Lumitaw ang isang liwanag ng espada at tumagos sa kalangitan, na tumama sa 2 tao sa daan. Tumalsik ang dugo mula sa bibig ni Linfang, ang kanyang mukha ay puti, ang kanyang dugo ay nagsisimulang mag-freeze. Kahit ang tubig ng buhay niya ay hindi na siya kayang pagalingin. Sumpa sa kamatayan. Sabi ni Linfang, nakatingin sa isang cultivator ng ika-3 layer ng Zunchi. Ang death chi ay tumagos sa mga buto ng taong iyon at kinaagnasan ang kanyang katawan, na naging dahilan upang siya ay naging itim, pagkatapos ay bumagsak. Patay na siya. Mamatay. Ang battle axe ni Zuan Yuan ay lumipat patungo sa isang cultivator na naglabas din ng kanilang espiritu. Ang lupa at langit ay napuno ng yelo at nyebe habang ang laban ng palakol ay agad na naputol. Boom boom! Bumangga ang braso ni Linfang sa may baluti ng yelo, nabali ang ilan sa kanyang mga buto. Bumagsak siya sa lupa, ngunit bumangon muli. Asar! Galit na sigaw ng ika-6 na prinsipe. Sabay sigaw ni Linfang at naglabas ng soundwave energies. Nakatitig ito sa kanya gamit ang kanyang malademonyong mga mata, kaya kinilig ang ika-6 na prinsipe. Mamatay. Sigaw ng boses ng demonyo, umalangaw sa utak ng ika-6 na prinsipe, at unti-unting nauubos ang kanyang determinasyon. Sagipin mo ako. Sigaw ng ika-6 na prinsipe. Naramdaman niyang nasa panganib siya, napapatayin siya ni Linfang. Walang tumulong sa kanya, nandoon ang iilan niyang mga kapwa-disipulo para labanan si Linfang, hindi para tulungan siya. Pinagmasdan nila ang napakalaking kamay ni Linfang na gumagalaw patungo sa kanyang ulo. Hindi. Ayokong mamatay. Sigaw ng ika-6 na prinsipe.
Gusto niyang palabasin ang kanyang espiritu, ngunit napakabilis ni Linfang. Sumabog ang kanyang bungok. Patay na ang ika-6 na prinsipe. Kabom! Habang dinudurog ni Linfang ang ulo ng ika-6 na prinsipe, naramdaman niya ang isang nagyayelong kamay na umaatake sa kanyang likod. Gumalaw muli ang demonyong silhouette. Hindi pa rin siya namamatay. Naisip ng karamihan. Nag-aral ba si Linfang ng mga imperial na kasulatan? Mamatay. Ang abstruse energies ay naging yellow at snow spear na naglalayong para sa lalamunan ni Linfang. Tumingon si Linfang at nakita ang sibat na iyon patungo sa kanya. Mabilis siyang naglabas ng sword energies para harap ito. Slash. Ang sibat ng yelo ay itinulak pabalik sa direksyon ng lalamunan ng cultivator na iyon, kasama ang espada. Tinusok nito ang kanyang lalamunan, at ang taong iyon ay bumagsak. Pagkatapos, may lumitaw na iba. Yi Renlei. Mag-ingat ka, sigaw ni Linfang. Isang nagyayelong kamay ang lumitaw sa likod ni Yi Renlei habang si Linfang ay tumakbo patungo sa kanya upang saluhin siya. Sumpa ng yelo. Galit na sigaw ni Linfang. Natunaw ang yelo, at kasabay nito, naglabas siya ng sword energies para putulin ang umatake sa dalawa. Ang suntok ay bumagsak sa likod ni Yi Renlei, sinusubukan siyang palamigan. Espiritual na pagsusumpa na teknik. Sigaw ni Linfang. Isang bangkay sa lupa ang biglang tumayo. Ito ay nahati sa dalawa, ngunit habang ito ay tumaas, ang ibaba at itaas na bahagi nito ay nagdugtong. Kasabay nito, tumakbo si Linfang at naglabas ng sword energies. Napatay niya ang isang tao, ngunit ang enerhiya ng yelo ay tumagos sa kanyang katawan. Bigla siyang nakaramdam ng lamig ng yelo, at humina ang kanyang mga demonyong enerhiya. Sumpa sa kamatayan. Sigaw ni Linfang, naglabas ng mas mapang-ampa na enerhiya at evil chi. May isang taong tumatakbo palapit sa kanya nang biglang naramdaman niyang mamamatay na siya. Slash. Tinaga ng espada ang isang tao at naputol ang braso ng isa pang tao. Niyakap siya ni Yi Renlei at ninitian siya ng mapang-akit. Siya ay nahuli sa isang ilusyon. Pagkatapos, naglabas si Yi Renlei ng ice abstruse energies at nilaslas ang kanilang lalamunan. Mamatay ka babong babae. Sigaw ng isang tao. Ang Imperial Chi ay gamulong sa mga alon patungo kay Yi Renlei. Isa ito sa mga prinsipe mula sa Ice and Snow Empire. Tumakbo si Yi Renlei gamit ang abstruse energies, ngunit nakarating pa rin sa kanya ang pag-atake at pinalipad siya. Kasabay nito, si Linfang nakakapatay lang ng isang tao ay biglang sinampal ng may hawak na ice armor. Nawasak ang demon silhouette niya at tinulak siya palayo. Sina Linfang at Yi Renlei ay bumagsak sa isang pader, na baon sa ilalim ng ilang snow. Sina Linfang at Yi Renlei ay nagsanib at nakapatay na ng 20 tao, ngunit mayroon pang 9 na tao ang natitira. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1358, Ice Seal. Itinago niya ang kanyang lakas. Ang huling 9 na cultivator ay nakatitig kina Linfang at Yi Renlei. Kahit na alam nilang kaibigan ni Linfang si Yi Renlei, wala silang masyadong pakialam sa kanya. Siyempre, excited din ang huling 9 na tao. Napakaraming tao ang namatay, kaya mas kaunti ang mga kakompetensya nila ngayon. Bukod pa rito, ang demonyong anino ni Linfang ay nawala at sina Linfang at Yi Renlei ay nagsisimula ng mapagod. Sina Yi Renlei at Linfang ay na-stuck sa pader ng yelo. Napangiti si Linfang at sinabi, "Bakit ka nasangkot sa gayong bangungot? Hindi pa lumilipas ang daang araw, ikaw pa rin ang mahal ko." Sabi ni Yi Renlei. Napaawang ang labi niya, pero nakangiti pa rin siya. Paano ka makakangiti sa oras na ganito? Nagbuhos si Linfang ng tubig ng buhay sa bibig ni Yi Renlei. Mamamatay na ba tayo? Tanong ni Yi Renlei nang makita niya ang 9 na cultivator na iyon na papalapit sa kanila at naglalabas ng mga enerhiya ng yelo. Natatakot ka ba? Tanong ni Linfang. Hindi ka patapos, hindi mo pa rin pinatay ang malademonyong babaeng iyon. Umiling si Yi Renlei at sinabi, "Natakot ako noon, pero dahil nasa tabi kita, hindi na ako natakot." Marahil ang pagkamatay ay isang paraan upang malutas ang issue. Dahan-daang tumalikod si Yi Renlei at ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Linfang, ngumiti siya at sinabi, "Linfang, sa tingin ko mahal kita. Kung ganoon, hindi tayo pwedeng mamatay. Crush natin sila." Nakangiting sabi ni Linfang. Tiningnan niya ang 9 na taong iyon gamit ang kanyang itim na mga mata at inilabas ang kanyang malademonyong teritoryo. Hindi makapaniwala ang karamihan, para silang nakatitig sa isang tunay na demonyo nang tumingin sila sa kanyang mga mata. Ang tubig ng 9 na daigdig ay lumitaw sa kanyang mga mata. "Kahit napatayin ninyo akong lahat, isasama ko muna kayo bago ako umalis." Sabi ni Linfang. Ang kanyang boses ay naglalaman ng mga lakas ng pagmumura ng demonyo, na nagpapanginag sa kanila. Sila ay determinado at malakas, kaya mahirap impluwensyahan sila ng mga lakas ng pagmumura ng demonyo. Ngunit, nakapatay na si Linfang ng 20 tao at mukha siyang totoong demonyo. Isang butas ang biglang lumitaw mula sa kanila. Sa ganoong paraan, hindi ka lang mapupunta sa pinakapuso ng Ice and Snow Shrine, kundi mawawalan ka rin ng buhay, mawawalan ka ng cultivation, matatapos ang mundo mo at mananatili ka dito magpakailanman. Walang makakaalala sa iyo. Sabi ni Linfang. Pagkatapos, sinimulan niyang kantahin ang kanyang 9 Netherworlds na Monarch Song. Kasabay nito, si Yi Renlei ay sumandal kay Linfang at Bamong. Ang 6 na pagnanasa, kahalayan, pagkasira.
Kawalang hanggan, pagnanasa, kasiyahan. Hindi natin hahayaang maimpluwensyahan niya tayo. Ang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi ay ang pinakamalakas at siya rin ang pinakadeterminado. Hindi siya naapektuhan ng malademonyong pagmumura ni Linfang, sumigaw siya noon para bumalik sa kanyang katinoan. Bakit hindi mo ako patayin kung ganoon? Gusto mo bang maging lingkod ng mga taong iyon? So ni Linfang. Dahan-dahan siyang bumangon muli sa ere, naglabas ng mas maraming demonyong enerhiya. Boom! Tumalon si Linfang pasulong. Nakatitig siya sa dalawang prinsipe na hindi pa namamatay. Napatay na ang mga kaibigan mo at ikaw ang huli, paano mo ako lalabanan? Kung mamamatay ka, ang imperial na pamilya ng Ice and Snow Empire ay mapapahamak. Ano ang magiging reaksyon ng mga hindi makapaghintay na ipadala ka rito kapag nalaman nilang namatay ka? Sigaw ni Linfang. Malungkot na sinaunang kaldero. Muling damaloy ang mga enerhiya ng yelo mula sa sinaunang kaldero. Pahinga. Galit na sigaw ni Linfang. Ang kanyang sword chi ay bumangon sa langit at nahati ang kaldero sa dalawa. Akala mo ba ganoon kalakas ang kaldero mo? Nadurod ko ito sa isang atake. Matatanggap mo lang lahat ang kapalaran mo ngayon. Sigaw ni Linfang na parang demo. Dalawang prinsipe, pagkatapos mong mamatay, ang Ice Emperor ay wala ng inapo, pagkatapos ay ang pinuno ng niebe ay magkakaroon ng kontrol. Sabi ni Linfang, nakatitig sa dalawang taong iyon gamit ang kanyang itim na mga mata. Hindi niya kayang salakayin ang lahat ng sabay-sabay, kaya sila ang pinili niya. Tumahimik ka, galit na sigaw ng isang prinsipe. Ipasa. Agresibo at brutal na sigaw ni Linfang. Ang kanyang kanta ay patuloy na umaalingaw sa kanilang mga ulo. Isumite at patayin sila. Sigaw ni Linfang. Dahan-dahan silang napalingon ng damaloy pa sa buong katawan nila ang malademonyong intensyon. Patayin. Sigaw ng galit na boses. Inihagis ng dalawang prinsipe ang sarili sa dalawang tao. Inihagis ng isang prinsipe ang may baluti, ngunit sinuntok ng huli ang prinsipe at pinasabog ito. Inatake ng isa pang prinsipe ang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi na naghagis ng nagyayelong sibat. Biz. Si Linfang ay nagsagawa ng isang hampas ng kutsilyo sa hangin. Kabom. Ang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi ay lumapag sa lupa at naglabas ng mga marka ng yelo na lumipat patungo kay Linfang. Boom! Tumakbo na rin ulit yung may armor. Ang 7 natitirang tao ay hindi na nagtagal. Masyadong maraming espesyal na kapangyarihan si Linfang. Hindi sila pinansin ni Linfang, sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagkondense ng sword. Bumalik sa mahiwagang mundo, nag-aral siya ng 81 marka ng espada, at ngayon ay ginagamit niya ang ika-81. Sa himpapawid, lumitaw ang isang espada at sumipol na may strident energy. Lahat ay nabigla nang lumitaw ang mga bitak sa yelo sa kanilang paligid at sa teritoryo ng demonyo. Gotcha! Nanlamig ang mga binti ni Linfang nang maabot siya ng mga banal na marka, ngunit nabasag ito ng kanyang sword chi. Dong! Isang nakakatakot na espada ang namuo sa harap ni Linfang. Ang mga tao ay namangha at ang mga manlalaban ay huminto sa isang segundo. Tumiti ng masama si Linfang at tumingin sa mga tao. Sa wakas, nagsagawa siya ng isa pang hampas ng kutsilyo at ang nakakatakot na espada ay gumapang sa kalangitan. Ang Holy Mark Sword ay nakakatakot at naglalaman ng mga kahanga-hangang abstruse energies. Patayin. Walang nagsabi nun, pero parang may narinig silang nagsabi. Nabasag ang yelo at dalawang natatanging tunog ang kumalat sa hangin, pati na rin ang mga dumadagandong na tunog. Place rate ang may armor, puno ng nakanganga na mga sugat ang katawan. Ang may mga banal na marka ay nawala nang hindi nag-iiwan ng bakas. Dalawang cultivator na kayang talunin ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay nawasak ng pag-atake ng espadang banal na markang iyon. Ngunit, nanlamig ang braso ni Linfang mula sa palitan. Patayin. Sigaw ng iba, itinapon ang sarili kay Linfang. Sa wakas, 5 tao na lang ang natitira at si Linfang ay tila pagod at nasugatan. Nag-condense ng attacker ng yelo at tumakbo patungo kay Linfang. Gotcha. Hindi tumusok ang yelo sa katawan ni Linfang, may sumulpat na kamay ng yelo sa kanyang harapan ngunit biglang may sumulpat. 6 na pagnanasa. Sabi ni Hirenlei na nakangiti ng nakakaakit. Ang taong iyon ay agad na nahulog sa isang ilusyon, gayunpaman, pagkatapos ng isang segundo, ang mga enerhiya ng yelo ay gamulong muli sa hangin. Sa oras na bumalik siya sa kanyang katinoan, nakita niya ang isang napakarilag, mahabang buhok na dilag na may mga enerhiya ng yelo na tumatakbo sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1359, The Monarch Tragedy. Patayin. Sigaw ni Hirenlei. Ang kanyang ice abstruse energies ay tumagos sa katawan ng cultivator na iyon. Kabom. Sumabog sila habang lumalawak ang yelo sa loob niya. Bagaman, isang dambuhalang kamay ng yelo ang bumalot sa kanyang dibdib at itinulak siya palayo. Nabangga niya si Linfang, pakiramdam niya ay mag-freeze siya. Hindi na niya makondensa ang energies. Si Linfang ay nakapatay lamang ng 4 na tao at si Hirenlei ay nakapatay ng 1. Ibig sabihin 4 na tao ang naiwan. 3 cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi, sapat na iyon para patayin siya. Si Linfang ay matatalo. Kailangan muna nilang patayin ang babaeng iyon. Kahit maganda siya, hindi nila kayang mawala dahil sa kanya. Iniunat ni Hirenlei ang kanyang mapuputing mga kamay at hinawakan ang mga pisngi ni Linfang, nakangiti.
Sigurado akong mananalo ka. Huwag mong kalimutan na sinabi mong magiging Ice and Snow Goddess ako balang araw at mamahalin mo ako noon. Si Linfang ay bumalik sa kanyang katinoan at biglang nakaramdam ng sigla. Muling lumipad ang lakas sa buong katawan niya habang muling namuo ang dugo niya. Sa impyerno sa iyong kalokohan. Sigaw ng isang cultivator. Pagkatapos, isang napakalaking kamay ng yelo ang bumaba mula sa langit na may balak na patayin si Yirenlei. Boom! Sinimulang takpan ng yelo si Yirenlei. Mamatay. Tumitaw muli ang madilim na kaldero at nagsimulang magsuka ng enerhiya ng yelo sa direksyon ni Yirenlei. Halos hindi mapigilan ni Yirenlei ang pag-atake, nabali ang kanyang mga buto sa ilalim ng presyon. Gayunpaman, tila hindi niya naramdaman ang sakit. Ang kanyang braso ay nagyelo, kaya ginamit niya ito upang harangan ang pag-atake. Ano man ang mangyari, tumayo siya sa harap ni Linfang at pinrotektahan siya. Tumingin si Linfang sa kanya, lumilitaw ang apoy sa loob ng kanyang malademonyong mga mata. Mahal ko, kaya mo yan. Sabi ni Yirenlei. Tumingon siya. Nakita ni Linfang ang kanyang nakamamatay na maputlang mukha, ngunit nakangiti pa rin siya. Boom boom boom. Isa pang tao ang sumalakay, gustong patayin si Yirenlei. Kailangan muna nilang patayin siya at pagkatapos ay maaari silang magkapit-bisig para patayin si Linfang. Ang sino mang pumatay kay Yirenlei ay hindi mahalaga, ang pinakamahalaga ay, sino ang pumatay kay Linfang. Sex, pagnanasa, kahalayan, kasamaan, init, halika. Si Yirenlei ay biglang naliligo sa apoy ng pagnanasa. Ang mga enerhiya na iyon ay naglalaman ng malamig na enerhiya ng yelo, sa totoo lang, ang yelo at apoy ay nagsasama-sama. Ang apat na lalaki ay tumingin kay Yirenlei na may tumitibok na pagsinta, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob nila. Boom! Isang nakakatakot na kamay ang bumalat kay Yirenlei. Ang kanyang anim na pagnanasa spell ay tila ito ay magyayelo, ngunit hindi, at sinabi niya. Ilusyon. Ang mga taong iyon ay nadala sa kanyang ilusyon. Gotcha. Si Yirenlei ay unti-unting nanlamig. Nagtago siya sa likod ni Linfang para maiwasang mamatay sa malamig na enerhiya. Kahit na sa pag-atake ng kanyang anim na pagnanasa, wala siyang magawa. Patayin. Sigaw ni Yirenlei. Bigla siyang bumangon sa hangin, nag-condense ng yelo sa kanyang kamay, at sinuntok ang mga ito habang sila ay natigil pa rin sa ilusyon. Agad siyang namatay, ngunit kasabay nito, may ibang umatake sa kanya, at marahas siyang itinapon sa pader. Ang kanyang mga organo ay malubhang nasugatan. Pagkatapos, marahan siyang bumagsak sa lupa. Mukha siyang tulog, naka-freeze ang buhok niya. Siya ay nasa lupa, nakahiga sa ilalim ng mga paa ni Linfang. Tila nakatingala ito sa kanya na nakangiti, isang ngiti na hindi mawala sa kanyang mukha. Mahal, tandaan mo ang iyong pangako. Sabi ni Yirenlei na may mahinang boses. Muling lumitaw ang apoy sa mga mata ni Linfang. Pagkatapos, sumanib siya sa kamalayan ng Netherworld Demon Emperor. Mamatay. Hindi siya maaaring mamatay, mayroon pa siyang Mengqing. Palagi siyang nakasama niya mula noong Blackwind Mountain, Xinye, Yuzin, Liu Fei, Xiaoya, mga miyembro ng kanyang pamilya, kailangan din niyang hanapin si Tang Yuyu. Hindi niya hahayaang mamatay si Yirenlei sa harap niya ng ganoon. Bigla siyang nagmukhang totoong demonyo, parang inaalay niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Binalot ng demonyo ang kanyang katawan. Boom! Inihagis ng tatlong cultivator ang kanilang mga sarili kay Linfang ngayong wala nang humaharang sa kanila. Kaboom! Ang madilim na kaldero ay lumipat patungo kay Linfang, ngunit isang napakalaking kamay ng yelo ang lumitaw sa tabi nito. Asar! Galit na galit. Sinuntok niya ang kaldero, dahilan para makalipad ito, at saka siyang ngumiti ng matamis. Papatayin niya si Linfang. Isang nagyayelong daliri ang gumalaw patungo kay Linfang na parang karayom na dumadaloy sa hangin. Gayunpaman, nagsimula siyang manginig nang makita niya ang mga mata ni Linfang. Ang mga matang iyon lamang ang nakakaapekto sa kanyang determinasyon. Bigla siyang napatigil nang tumunog sa utak niya ang Nine Netherworld Song. Bigla siyang naalimpungatan ng demonyong balak. Nang malapit na niyang maabot si Linfang, huminto siya at dahan-daang lumingon. Pagkatapos, ibinagsak niya ang sarili sa taong nasa likod niya. Akin ang buhay mo, sigaw ng cultivator. Nagpakawala siya ng 5 daliri na pag-atake na kasing talas ng mga talim at pinatay ang demonyong alipin. Ngayon, si Linfang lang ang naroon. Ice Cold Godly Fingers, sirain. Sigaw nung huli. Hindi niya bibigyan ng anumang pagkakataon si Linfang. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at inatake si Linfang. Patayin. Sumirit ang demonyo. Nagsisimula ng mag-freeze si Linfang, ngunit ang kamalayan ng Netherworld Demon Emperor ay hindi pa nawawala sa kanya. Biz. Ang 9 Netherworld's Demon Consciousness ay naghiwa-hiwalay at nagkahiwa-hiwalay nang bumangga ito sa yelo. Ngayon, ang mga mata ni Linfang ay hindi na naglalaman ng enerhiya ng 9 na Netherworld, mayroon lamang ang mga ito ng sarili niyang kamalayan ng demonyo. Ang nagyelo na katawan ni Linfang ay tumakbo pasulong, ang mga pagsabog ay tumunog habang siya ay nag-condense ng mga enerhiya at isang demonyo ang lumitaw. Ang silid ay ganap na napuno ng mga demonyong enerhiya nang lumitaw ang demonyong iyon. Nasira siya sa pangalawang layer ng Zunchi. Natulala ang taong iyon. Namutla ang kanyang mukha nang mas lumakas ang malademonyong layunin ni Linfang. Pakiramdam niya ay kaharap niya ang isang hari ng demonyo, o kahit ang Diablo, tiyak na hindi isang demon cultivator. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto.
Kabanata 1360, 12 Dambana. Ipinagpatuloy ni Linfang ang pagpapakawalan ng malademonyong layunin at pinakipot ito sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sinampal niya ang kanyang kalaban, tinurok ang demonyong layunin sa katawan ng kanyang kalaban. Biglang naging itim ang katawan ng umatake. Bitawan mo ako. Sigaw ng cultivator na iyon. Patayin. Galit na sigaw ni Linfang. Naglabas pa siya ng lakas at inatake ang katawan ng kalaban. Narinig ang mga kaluskos habang nabali ang kanyang mga buto. Patay na silang lahat. Kinilig ang karamihan sa di kalayuan. Lumapag si Linfang sa tabi ni Hirenlei na nakangiti pa rin. Nagbuhos siya ng tubig ng buhay sa kanyang bibig, umaasang iyon ang magliligtas sa kanyang buhay. Hinawakan siya ni Linfang sa kanyang mga bisig at naglabas ng mga fire energies para magpainit sa kanya. Napakabilis, natunaw ang yelo sa paligid niya at nang inag si Hirenlei, ngunit hindi pa rin siya kumikibo. Giniginaw ka ba? Tanong ni Linfang. Umiling siya at ngumiti. Akala ko mamamatay na ako. Isang bagay ang ipinangako ko sa iyo. Nakangiting sabi ni Linfang. Naglabas pa siya ng mas maraming fire energies. Kung hindi siya nakalusot sa pangalawang layer ng Zunchi, baka namatay na sila. Sa sandaling iyon, ang sugo ay dumating sa tabi ni Linfang na medyo nasa sabik. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Tumiti siya ng walang pakialam. Kung malakas si Linfang, napatay na sana niya ang sugo. Biz. Binuksan ng sugo ang kanyang ikatlong mata at lumitaw ang isang liwanag na lumipat patungo sa mukha ni Linfang. Sinuri ng sugo ang mga alaala ni Linfang, ngunit pagkatapos ay mukhang nagulat siya. Fortune Shrine. Namangha ang sugo. Nanlamig si Linfang, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari. Napakabilis, ngumiti ang sugo kay Linfang at sinabing, binabati kita, nakapasa ka sa pagsusulit. Nag-iwan ba ang manghuhula ng isang proteksyon na sinulid ng kamalayan sa kanyang utak? Bakit hindi tama ang makajos na kamalayan ng sugo sa kanyang makajos na kamalayan? Bakit parang nagulat siya nang makita niya rin ang sinulid ng kamalayan ng manghuhula sa utak ni Linfang? Mister, sabi mo maling shrine ang napuntahan ko, kaya hindi ako makakapasok sa shrine, di ba? Nakangiting tanong ni Linfang. Hindi niya masabi sa sugo ang tunay niyang iniisip. Ang ibig mong sabihin ay gusto mo ring pumasok ang girlfriend mo, di ba? Nakangiting sabi ng sugo. Tumanggo si Linfang. Kung maaari iyon. Hindi na kailangan, nakagawa na ako ng exception, kaya, gagawa ako ng pangalawang pagbubukod. Ang Ice and Snow Goddess payag sa inyong dalawa. Nakangiting sabi ng sugo. Kinakausap niya si Linfang sa mas magalang na paraan, ngunit salamat, mister, maaari mo ba akong bigyan ng mas maraming oras? Tanong ni Linfang. Walang problema. Sabi ng sugo na tumatango. Tumiti si Linfang kay Hirenlei. Lahat ng mga tao dito ay nagsasanay ng pagtatanim ng yelo, tama ba? Tama. Sagot ni Hirenlei na parang alam niya ang ibig sabihin ni Linfang. Tumayo si Linfang at pinakawalan ng Evil Chi sa karamihan. Tumitaw si Linfang sa harap ng isang tao, na nagparamdam sa kanila ng takot. Sa mga tao mula sa Ice and Snow Empire na dumating sa shrine, 12 na lang ang natira sa 81. Patayin. Sabi ni Linfang habang naglalabas ng mga demonyong enerhiya. Pagkatapos ay sinuntok niya ang taong iyon at nagpakawala ng pagmumura, demonyo, at walang kabuluhang lakas. Itinulak pa atras ang taong iyon, ngunit patuloy na tumakbo si Linfang sa kanila at sinuntok ang kanyang ulo, agad siyang pinatay. Lahat ng iba pa na mula sa Ice and Snow Empire ay mukhang takot na takot. Boom boom. Isa pang pagsabog ang tumunog habang pinatay ni Linfang ang isa pang tao sa isang pagsabog. Ginamit ni Linfang ang kanyang Xiaoyao agility technique para mabilis na makahabol sa mga natitirang cultivator. Isa pang pagsabog ang tumunog ng may ibang namatay. Mister, sigaw ng isang nagmamakaawa. Gayunpaman, mukhang walang pakialam ang sugo. Wala siyang pakialam sa kanila. Nakita niya ang maraming tao na namatay sa kanyang buhay, kabilang ang huling pagkakataon na binuksan ang dambana. Ipinagpatuloy ni Linfang ang pagpatay ng mga tao bago bumalik kay Hirenlei. Napatay niya ang lahat ng tao mula sa Ice and Snow Empire. Hindi nila kailanman makukuha ang mga kayamanan mula sa dambana at ang emperador ng yelo ay walang alam. Hindi maaring makipagsapalaran si Linfang. Kung malaman ng Ice Emperor na pinatay niya ang lahat ng kanyang mga anak, magagalit siya. Mas maayos na ba ang pakiramdam? Tanong ni Linfang. Mas mabuti, ang ganda ng life water. Dapat mong bawiin. Sabi ni Hirenlei. Gusto niyang iluwa ang mga huling patak ng tubig ng buhay at ibalik ito sa kanya. Kahit na ito ay hindi isang banal na sandata, ito ay napakalakas. Inilagay ni Linfang ang kanyang kamay sa kanyang mga labi at umiling. Itago mo, ninakaw ko ito sa iyo noon, kaya ngayon ay sa iyo na. Tara, tingnan natin kung ano ang nasa likod ng pinto. Lumakad sina Linfang at Hirenlei sa maliit na landas at tumawid sa pinto. Napatingin sa kanila ang karamihan, walang imak. Nang tumawid sina Linfang at Hirenlei sa pinto, ang espasyo sa kanilang paligid ay naging distorted habang sila ay muling nag-teleport. Lumitaw ang isang liwanag at napunta sila sa ibang lugar. Isa itong malaking palasyo na may labasan. Marami ng tao ang nandoon. Sila na. Nakikita ni Linfang ang 8 tao na napili noon, gayon din ang 2 pang tao. Tumingon sila at nakita sina Linfang at Hirenlei. Nagulat sila. 2 tao.
Hindi ba't sinabi ng sugo na isa pang tao ang maaaring dumating? Hindi masama, nandito ka rin. Sabi ng matangkad at matipunong binata, na nakangiti kay Linfang. Ang babaeng nakaitim na damit ay tumango din kay Linfang. Tinanguan siya ng babaeng iyon, siguro nirerespeto ng mga malalakas na cultivator ang isa't isa kung tutuusin. Kinilala niya ang lakas ni Linfang na nangangahulugang magkakilala na sila. Tumango si Linfang pabalik sa kanya at naglakad pasulong. Napagtanto niya na may siyam na palasyo, at sa harap nila, ay 2 pang palapag. 12 imperyo at 12 dambana.